Ang bansang China ay kilala ngayon pagdating sa tatag na ekonomiya, laki ng nasasakupan, puwersang militar at syempre sa kanilang mga produkto. Pero bukod sa mga ito, kilala din ang bansang ito sa kanilang ipinagmamalaking Great Wall of China o ang tuloy-tuloy na pader sa kanilang bansa na nasa libo-libong taon ng tanda. Bakit nga ba itinayo ang Great Wall of China? Ano nga bang naging dahilan noon ng bansang ito upang gumawa ng napakahabang bakod? Totoo nga bang ginawa ito bilang depensa sa mga mananakop? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo kong alamin ang itinatagong lihim ng Great Wall of China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Great Wall of China ay isang pader na sumasakop sa halos lahat ng hilagang hangganan ng China. Ang haba ng Great Wall na itinayo ng dinastiyang Ming ay humigit kumulang 5,500 milya ang haba. Kung kukuha ka ng haba ng lahat ng mga bahagi ng pader na itinayo ng bawat dinastiyang Chino, kasamang iba't ibang mga sangay, ang kabuuan nito ay umaabot ng 13,171 milya ang haba. Hindi nakakagulat na tinawag nila itong Great Wall. Ang pader ay tinayo upang matulungan na maiiwasan ang mga hilagang mananakop tulad ng mga Mongol. Ang mga mas maliliit na pader ay itinayo sa mga nakaraang taon, ngunit ang unang emperor ng China, si Qi Shi Huang, ay nagpasya na nais niya ang isang solong higanteng pader upang protektahan ang kanyang hilagang hangganan. Iniutos niya na itayo ang isang solong malakas na pader na may libu-libong mga tore na tingnan kung saan maaring bantayan at protektahan ng mga sundalo ang kanyang imperyo. Ang orihinal na Great Wall ay itinayo at sinimula ng Qin Dynasty, subalit patuloy na ginamit ito ng mga sumunod na dinastiya. Nang maglaon ay itinayo muli ng dinastiyang Ming ang dingding. Karamihan sa Great Wall na alam natin ngayon ay itinayo ng dinastiyang Ming. Ang pader ay itinayo ng mga magsasaka, alipin, kriminal at iba pang mga tao na nagpasya ang emperor na parusahan. Ang mga sundalo ay kasangkot sa pagtatayo ng pader at sa pamamahala din ng mga manggagawa. Tinatayang milyong-milyong mga tao ang nagtrabaho sa dingding sa loob ng higit sa 2,000 taon. Iniisip ng ilang siyentipiko na hanggang sa 1,000,000 katawang namatay habang itinatayo ang pader. Ang mga taong nagtatayo ng dingding ay hindi napagamot ng maayos. Maraming tao ang inilibing lang sa ilalim ng pader nang mamatay sila. Ang world-famous na Great Wall of China ay isang pandepensang militar noong unang panahon at bihirang makita sa kasaysayan ng konstruksyon ng sangkatauhan. Isa rin ito sa 7,000 pinakakilalang konstruksyon ng matandang China. Ito'y dangal at sagisag ng nasyong Chino at isang architectural wonder sa kasaysayan ng konstruksyon sa daigdig. Ito'y nabuo mula sa dugot pawis at katalinuhan ng mga ninuno ng nasyong Chino. Noong 1987, nakilala ito sa daigdig dahil sa haba ng kasaysayan, laki ng sakop at kahanga-hangang pagkakagawa nito. Matagal na itong kinikilalang bilang isa sa mga 7 wonders of the world, kasama ng Taj Mahal ng India, Petra ng Jordan, Christ the Redeemer ng Brazil, Machu Picchu ng Peru, Chichen Itza ng Mexico at the Roman Colosseum ng Italy. Ang Great Wall ay sinimulang itayo noong panahon ng Spring and Autumn at Warring States period bago isilang si Kristo. Natapos ang konstruksyon nito noong katapusan ng Ming Dynasty noong ika-17 siglo. Mga 2,000 taon ang kinailangan para maitayo ang Great Wall na nakikita natin ngayon. Mula silangan, pakanluran, dumaan ito sa matataas na bundok at Tagaytay, bumagtas sa kaparangan at disyerto. Umabot naman sa mga 10,000 li ang haba ng binagtas nito sa ibabaw ng malawak na lupain patungo sa kahilagaan ng China. Ang pinakamaagang kasaysayan ng pagtatayo ng Great Wall ay makikita sa record ng Zhou Dynasty. Ng panahong iyon,
Ipinatayo ni Haring Xuan ang isang mahabang muog at mga beacon tower para sa pagtatanggol laban sa pananalakay ng mga bansang Ji, Wei, Zhao, Yan at Qin. Sa panahong iyon, ang bawat kaharian ay nagsipagtayo ng kani-kanilang mga mahabang muog bilang taguan laban sa mga pananalakay ng mga kapit bansa. Pinagdugtong-dugtong ng mga magkakaalyadong bansa ang kanilang mga muog at mga beacon tower at patuloy na pinahaba iyon. Nang maglaon, ito ang tinatawag natin ngayong Great Wall. Noong 221 BC, nilipol ni Qin Shi Huang ang 6 na iba pang mga bansang nasa ilalim ng mga duke at itinayo ang kauna-unahang unipikado at sentralisadong bansa sa kasaysayan ng China. Upang mapatatag ang depensa laban sa pananalakay at panliligalig ng mga Xiongnu, iniutos niya ang pagtatayo ng Great Wall. Idinugtong niya ang mga muog ng mga bansang Qin, Yan at Zhao sa dakong hilaga. Pinalawak at pinahaba rin niya ang isang muog ng Qin mula sa Liadong sa kanluran ng Lintao, Gansu Province. Mula noon, walang tigil ang pagtatayo ng Great Wall. Sa pamamagitan nito, itinayo ng iba't ibang sumunod na dinastiya ang Great Wall na nakikita natin ngayon. Halimbawa ang Hetao, Longqi at iba pang lugar, pati ang komunikasyon sa pagitan ng silangan at kanluran. Sa mga Great Wall na itinayo sa nakaraang mga dinastiya, mas malaki ang sukat na itinayo sa mga dinastiyang Qin at Ming. Ang kanilang mga itinayong pader ay may habang lampas sa 5,000 kilometro. Ang Ming Dynasty ay walang tigil na nagtayo ng Great Wall sa hilaga para mahadlangan ang patimog na pananalakay at panliligalig ng nalalabing puwersa ng hilagang Yi ng Yuan Dynasty. Ang pagtatayo ng Great Wall ng Ming Dynasty ay nagpatuloy ng mahigit 200 taon. Ang unang yugto ng pagtatayo ay nagsimula sa ilog Yalujiang sa silangang hangganan ng bundok Qilian. Ito ay may habang mahigit 7,300 kilometers para itong malaking dragon na gumagapang papunta sa taas ng mataas na bundok. Bilang isang sistemang pandepensa, ang Great Wall ay mayroon ding pasukan papunta sa bundok, tore sa muog, smoke tower, beacon tower at tanggulan. Pagkaraan ng kalagitnaan ng Ming Dynasty, kinumpuni ang Great Wall mula Shanhaiguan hanggang Jiayuguan, kaya medyo maayos ang itsura nito. Dahil dito, napagkakamalan ng mga tao ang parting ito bilang simula at dulo ng Great Wall. Bilang isang proyektong pandepensa, ang Great Wall ay bumagtas sa mga bundok at dumaan sa desyerto, kaparangan, bangin at ilog. Bihirang-bihira ang mga bricks at bato sa mga desyerto, kaya naman ginamit sa pagtatayo ng Great Wall ng Han Dynasty ang mga grabat Chinese tamarisk o isang klaseng ng punong kahoy. Napakatibay ng Great Wall dahil sa dalawang material na ito. Dumaan man ang malakas na hampas ng hangin, buhangin, ulan at nyebe sa mahigit 2,000 taon, nakatindig pa rin ang ilang bahagi nito. Sa nakaraan, ang Great Wall ay gumanap ng papel bilang maningning na sibat at binaluti ang kabayo na lumaban para sa kapangyarihan. Subalit kasunod ng pag-unlad ng panahon, pag-iisa ng bansa at pagbuklod ng iba't ibang mga nasyonalidad ng China, matagal nang natapos ng Great Wall ang misyong pangkasaysayan nito. Simula noong panahon ng Qing Dynasty, mahigit 200 taon nang nakakalipas, itinuring ito bilang pamana at naipreserba hanggang ngayon. Ang Great Wall na gumanap ng papel bilang pandepensang militar noong nakaraan ay hindi lamang itinuturing ngayon ng iba't ibang nasyonalidad at ng mga dayuhan bilang makasaysayang bagay ng nakalipas, kundi ipinilalagay din ito bilang sagisag ng kapayapaan, pagkakaibigan at pasyalan ng mga turistang Chino at dayuhan. Ang estratehikong paso ng Juyongguan at Badaling sa hilaga ng kabisera ay isang maliit na larawan ng Great Wall at isa sa mahalaga at pangunahing pasyalan. Bukod dyan, ang Muntianyu, Shanhaiguan, Jiayuguan, Jumenku, Jinshanling at Wangyaoguan ay mga pasyalan din ng mga turistang Chino at dayuhan. Alam nyo ba na ang Great Wall of China ay ang largest man-made project sa buong mundo na nasa 20,000 kilometro lang naman ang haba? Alam mo din ba na umabot sa 2,000 taon ang pagtatayo sa Great Wall of China na nagsimula pa noong circa 220 BC? Alam nyo ba na ang Great Wall of China ay hindi lang pala isang pader, kundi binubuo ito ng mga beacon towers, barriers, barracks, garrison stations at mga lihim na lagusan, kaya naman mahusay itong pangdepensa. Kung sa ngayon ay makikitang gawa sa mga bricks ang Great Wall of China, alam nyo ba na noong unang panahon, ito ay ginawa at ginamitan lamang ng mga dumi ng hayop, lupa, bato at isang uri ng kahoy.
Napakadami pa pala nating dapat malaman tungkol sa pader na ito. Ikaw Paps, may nais ka bang topic o kwento na nais mong i-feature sa ating channel? Bakit di ka mag-iwan ng iyong komento sa comment section sa ibaba ng video ito? At malay mo, magawa natin yan ng video sa mga susunod na araw. Salamat! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!